priorities. Medyo ang priority ng person mo right now, especially kung hindi siya emotionally available sa'yo, is yung kanyang kabuhayan. Because this person gusto niya maging maswerte, gusto niyang ialay yun sa'yo. Gusto niya maging masaya ka, okay? And gusto ng person mo na ibigay sa'yo yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. At saka gusto din ng person mo na maging proud ka sa kanya. And gusto niya na anytime na may hingin ka sa kanya, let's say for example, bilan mo naman ako ng ganito, bilan mo naman ako ng ganyan, bill mo ko, no? Gusto niya na kapag humirit ka ng ganun sa kanya, is meron siyang maibibigay, hindi siya mahihiya na hindi makipagbigay sa'yo. Gusto niya parang readily available siya. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is ano ang nararamdaman niya sa'yo. So ito yung ating feelings reading mga kapiksi para ngayong October para sa Taurus, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video para sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So, dito sa deck na to guys, titingnan natin yung mga nais sabihin sa inyo ng person nyo or yung mga nasa isip niya na hindi niya masabi sa inyo. Alright? Alright, so eto mga kapiksi, no? For some of you guys, medyo this is dark, medyo negative yung nangyayari, yung mga nasa isip ng person mo. I'm sensing na ito'y confused din, meron din siyang mga confusion sa isip niya. Merong nangyari sa inyo na hindi maganda, na nasaktan siya. My pride and ego got hurt, so I wanted revenge. I wanted to hurt you too. I wanted you to hurt too. I wanted you to hurt too. Gusto niya rin masaktan ka. If ever man na nagkaroon kayo ng pag-aaway, whether physical, verbal, or text, ganyan, or chat, kung nagkapalitan kayo ng mga maaanghang na salita, sobra, kasi pagsasamahin ko sana yung super tsaka sobra. Kaya sobra yung nasabi ko. Anyway, sobrang nasaktan yung iyong person mga kapiksi. And deep inside him or her, gusto niya na bumalik sa'yo yung sakit na nararamdaman niya. Gayon pa man, and this is because hindi lang dun sa current na sitwasyon na nangyari sa inyo, but meron din siya kasing mga childhood traumas mga kapiksi. I feel abandoned by you and it's triggering my childhood traumas. Okay? So, bukod sa pag-aaway nyo, feeling niya inabandon mo siya, feeling mo nireject mo siya, and nagtitrigger yun ng kanyang mga past experiences, mga kapiksi, no? Yung mga naranasan niya sa past niya, pwedeng nagkaroon siya ng mga hindi magagandang experiences nung kanyang bata pa. Pwedeng sa past relationship niya, na-experience niya yun, or sa kanyang kabataan. Pwedeng hiwalay parents niya, pwedeng hiwalay yung mga tito-tita niya, mga kaibigan niya, ganyan, nakikita niya yung mga ganong klaseng scenario na na-experience niya yung feeling of abandonment and rejection before, and yung nangyayari sa inyo right now, natitrigger yun kanyang mga traumas mga kapiksi. Pero meron siyang codependency issue sa inyo na kahit na may mga away, parang masyado rin siyang nakadepende sa'yo at the same time. So, sumasandal siya sa iyo mga kapiksi. So, itong person mo, parang halo-halo, no? Mixed emotions yung kanyang nararamdaman. Pero this is more on negative emotions mga kapiksi. Dala ng mga negative na nangyari sa inyong sitwasyon. So, comment down below guys, no, if naka-resonate kayo dyan sa story na yan. Titingnan natin yung mga energy sa sitwasyon na pinagdadaanan nyo. Comment down below guys if naka-resonate kayo. Again, if hindi kayo maka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo kasi baka nandun yung
energy nyo. So, ito guys, nakikita natin na someone is trying to repair the relationship, mga kapiksi. Okay? Pwedeng na-hurt yung person mo, gusto niyang saktan ka, but since may codependency issue siya, ibig sabihin, masyado siyang nakadepende sa'yo, mas gusto niya or mas gusto ng person mo, or pwedeng ikaw yung may gusto na ma-repair yung inyong relationship, maging magkaayos ulit kayo, i-fix yung inyong mga pag-aaway, mga pagtatalo, mga kapiksi. Alright? And pwedeng mas nangingibabaw pa rin yung pagmamahalan nyo sa isa't isa with this energy, mga kapiksi. And most of the times it happens, no, hindi porket nag-away maghihiwalay na agad, hindi ganun. There are times na yung pag-aaway, mga disagreements, discussions, ganyan, normal naman yun sa relationship kasi magkaiba kayo ng preference, no? Magkaiba kayo ng upbringing, magkaiba kayo ng environment na kinalakihan, and nagre-reflect yun sa loob ng relationship. So pag magkaiba, syempre hindi maiwasan na magkaroon talaga ng pag-aaway. Pero ang maganda dito is I think both of you parehas kayo na gustong maayos and marikindle yung inyong relationship, and nangingibabaw pa rin yung pagmamahalan nyo sa isa't isa. Alright? So comment down below, Taurus, if nakaresonate kayo dyan sa mga energies na yan. Titingnan natin dito guys kung ano yung nararamdaman ng person mo. Shuffle ko to. Hanapin ko yung energy ng feelings at saka yung energy ng Taurus. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bongga, i-avail mo na yung course na yan guys, no? Sobrang ganda talaga yan. And good news kasi ngayong buong buwan ng October guys, magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course, mga kapiksi, until October 31. So i-avail nyo na guys habang mainit-init pa. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung energy ng feelings guys. Tapos, ito yung energy ng Taurus. Kayo ay na-represent ng Queen of Pens sa ating spread. Lumabas din dito yung masculine energy ng Earth sign, mga kapiksi. So, maaaring Earth sign din yung iyong partner o specific person. Capricorn, Taurus, Virgo, guys. Alright? So, dito nakikita natin, mga kapiksi, yung mga disappointments dun sa relationship, at saka meron kayong trust issue nitong person na to. For some of you guys, meron kayong unresolved issue ng person mo. Pag sinabing unresolved, hindi nare-resolve, no? Nasa limbo lang siya, nakahang. Parang something na na-experience nyo, tapos hindi nyo din i-discuss, parang hinayaan nyo na lang, ganyan. Tapos, hindi kayo nag-uusap about that particular scenario or event na nangyari sa inyo. Pero, both of you, iniisip nyo yun. Okay? So, iniisip nyo yun, iniisip mo, iniisip niya, pero hindi nyo pinag-uusapan. Alright? And yun yung for some of you, parang doon nagkakaroon ng hanging, kasi hanging, ibig sabihin ng hanging, nakahang, kaya nga unresolved, no? And parang doon, dahil doon, meron kayong pagdududa, meron kayong trust issue sa isa't isa, dahil nga hindi siya nare-resolve, mga kapiksi. Nandun yung hold back So I'm sensing na siguro natatakot ka na
both of you, no, parang natatakot ka na i-bring up yung topic na yon kasi hindi mo alam kung ano yung magiging reaction niya, and the person also feels the same, no, parang hindi niya rin alam kung ano yung magiging reaction mo if in case na binring up niyo yung topic na yun. So nandun yung disconnect nyo, mga kapiksi. Pero setting that aside, kumbaga kung hindi natin isasama yung unresolved issue na yun, nakikita naman natin na masaya naman kayo sa isa't isa, yung person mo or ikaw, very responsible sa kanilang mga obligasyon sa inyong relationship, na parang taking care of each other, inaalagaan kayo, and nagpapakabisi sa trabaho, sa paghahanap buhay para matugunan naman yung mga responsibilities. Medyo ang priority ng person mo right now, especially kung hindi siya emotionally available sa'yo, is yung kanyang kabuhayan, because this person gusto niya maging maswerte, gusto niyang ialay yun sa'yo, gusto niya maging masaya ka, okay? And gusto ng person mo na ibigay sa'yo yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. At saka gusto din ng person mo na maging proud ka sa kanya. And gusto niya na anytime na may hingin ka sa kanya, let's say for example, bilan mo naman ako ng ganito, bilan mo naman ako ng ganyan, bill mo ko, no? Gusto niya na kapag humirit ka ng ganun sa kanya, is meron siyang maibibigay, hindi siya mahihiya na hindi makipagbigay sa'yo. Gusto niya parang readily available siya to give what you want sa material na aspeto, okay? Kaya itong person mo is nagsisikap sa kanyang paghahanap buhay para ibigay yun sa'yo, because whatever makes you happy makes them happy as well. Meron din tayong fire sign energy dito, guys, Aries, Leo, Sagittarius. So for some of you, maaaring fire sign din yung person mo. Itong person mo medyo nakakaranas to ng toxicities. Meron mga yung mga nasa isip niya, medyo nag-overthink, medyo overthinker itong person mo. Ibig sabihin, kung ano-ano yung mga naiisip niya, kung ano-ano yung umaandar sa isip niya, pero hindi niya yun nasasabi, hindi niya yun naiilabas. Kaya sometimes, kung mapapansin nyo, parang bugnutin yung person nyo or hindi siya maintindihan, that is because meron siya mga intrusive thoughts sa isip niya na hindi niya mailabas, mga kapiksi. Alright? So, siguro konting understanding lang, mga kapiksi. Habaan ng pise, no? Tapos, kailangan maging open kayo sa isa't isa, make your person feel comfortable, and ikaw din dapat maging komportable ka sa kanya para mapag-usapan nyo yung mga dapat mapag-usapan, and yung mga unresolved issues nyo is masettle nyo, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan sa inyong reading. Mga kapiksi, ito yung ating 2024 kapalaran, no? Hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.